Umabot na sa 37 ang suspected election-related incidents ayon yan sa datos ng Philippine National Police sa buong bansa. Naka-heightened alert na rin ang buong puwersa ng PNP sa harap ng pagsisimula bukas ng kampanya para sa mga lokal na kandidato. Kunin natin ang detalye live kay Mar Gabriel. Mar, ano mangyayari bukas? Inaasahan ng PNP na mas magiging mainit ang sitwasyon simula bukas kasabay ng pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato. Kaya minabuti ng PNP na magtaas na ng alerto para mas makaresponde sila sa anumang insidente na posibleng mangyari. Dito banda. Martes ng hapon ang pagbabarili ng mga armadong lalaki. Ang sasakyan ni Barangay Captain May Crisin Suwat sa Barangay Nikitan sa Datoodin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sugatan si Sinsuat at ang isa pa niyang kasamahan. Kahapon ng umaga naman, ng tambangan at pagbabarili ng SUV na ito sa Barangay Makir sa bayan din ng Datoodin Sinsuat. Patay sa pamamaril ang election officer na si Attorney Maceda Abo at ang kanyang mister na si Jojo Abo. Iniimbestigahan na ng pulisya ang dalawang magkasunod na insidente habang ang Commission on Elections pinag-aaralan ng isa-ilalim sa COMELEC control ang bayan ng Datoodin Sinsuat. Papasok po ito, ma'am, sa classification po ng suspected election-related incidents. Unang-una po, ang biktima po dito ay isang election officer. So papasok po yan sa parameters po for an incident to be classified as election-related incidents. At nangyari po yung incidente na yan within the election period. So yan po ay papasok automatic po doon sa suspected election-related incidents. Sa ngayon po ay nagsasagawa po tayo ng pursuit operation para habulin po ang may kinalaman po dito sa kaso po na ito at titingnan po natin yung sitwasyon po dyan sa Maguindanao del Norte if there is a need po to increase po yung PNP personnel na i-deploy po natin dyan, lalong-lalo na po magkakasunod po yung insidente dyan. Sa datos ng PNP, nakapagtala na sila ng 37 kaso ng suspected election-related incident. 11 na ang validated o kumpirmadong may kaugnayan sa eleksyon, 20 ang non-ERI o walang kaugnayan sa halalan, habang 4 pa ang kasalukuyang iniimbestigahan. Less than 50 days na lamang po, ma'am, bago mag-election po. Kaya lahat po ng inyong security forces, hindi lamang po ang PNP, katuwang po namin ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard sa supervision na rin po ng COMELEC at sinisiguro po natin na the situation remains manageable po bagamat may mga naitatala po tayo na mga incident. Ang PNP, isinailalim na sa heightened alert status ang kanilang puwersa sa buong bansa bilang bahagi ng paghahanda sa pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato bukas. Nais daw masiguro ng PNP na may sapat silang puwersa para tumugon sa anumang insidente. History will tell us na mas mainit po ang labanan sa politika kapag ang involved na po ay yung mga local officials po natin dahil ang magkakalaban po dyan ay magkakakilala, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakapitbahay. Kaya mas lalo po nating i-intensify at i-strengthen po natin yung security cover. Una na ring nagbabala ang liderato ng PNP sa mga kandidato at iba pang grupo na magtatangkang guluhin ang eleksyon sa pamamagitan ng dahas at pananakot. Handa raw silang gamitin ang buong puwersa ng batas laban sa sino mang magtatangka na manipulahin at guluhin ang halalan. Nagbabala rin si General Marbil sa mga pulis na masasangkot sa partisanship. Zero tolerance daw ang PNP ngayon sa pagsali o pakikisangkot sa politika. Sino mang pulis na masusumpong ang lalabag dyan ay maharap sa kasong kriminal at kasong administratibo. Okay, Mar, bukas ang simula ng local campaign election. Bukas ay kaarawan din ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at maraming nakakasang mga rally sa iba't ibang mga lugar. Sabay-sabayan bukas. Yes, tama ka, sabay-sabay yan at yan ay may hiwa-hiwalay na security plan na inilatag ang PNP. Una na lang pinaghandaan itong eleksyon dahil
o matagal pa o nung nakaraang taon pa bago magsimula ang election period ay may mga nakaplano at tuloy-tuloy yung pagpupulong ng PNP patungkol sa kanilang deployment sa mga lugar, lalo yung nasa ilalim ng areas of concern. Samantalang itong deployment plan naman para sa kaarawan bukas ng dating Pangulong Duterte ay ikinasa na rin, partikular sa mga lugar kung saan magsasagawa ng prayer rally itong mga taga-suporta ng dating Pangulo. Nakafocus sila yung puwersa dyan sa Davao, partikular sa Corella, sa Davao del Norte, kung saan isasagawa yung prayer rally ng mga taga-suporta niya dyan sa kanyang hometown. No? At yan ay ikinasa na ng Police Regional Office 11 sa pakikipag-ugnayan nila sa LGU nitong Davao. Wedge. Alright, maraming salamat si Mar Gabriel, nagbabalita live.